Kamusta guys? Tagal ko nang walang upload ah. So ayun, this video consists of tips on how to travel with toddlers. Sana may matutunan kayo. Unahin nating i-discuss yung stroller. Kailangan nyo bang magdala o hindi? Kung ako tatanungin, mas maganda yung may dala kang stroller. Dalawa kasi agad ang function yan. Una, syempre yung primary function niya na pang-carry ng bata. Pangalawa, kung ayaw mang sumakay ng toddler mo, pwede mo siyang pagpatungan ng gamit mo at least. Malaking tulong talaga. Marami kasi sa atin ang initial na naiisip sagabal lang siya, pabigat, sayang sa space. Pero the moment na mag-alboroto yung anak mo dahil sa antok, dahil sa gutom, or dahil sa init, dun mo marirealize na sana pala nagdala ka ng stroller. Makikita nyo sa part ng video na to itong mga iba't ibang klase ng compact strollers na pwede nyong dalhin. Kadalasan kasi ang pumipigil sa atin sa pagdadala ng stroller ay yung idea na mabigat at malaki siya. Sa panahon ngayon, marami ka nang makikitang compact and lightweight. Katulad nitong mga pinapakita ko, konting Google lang, makakakita ka rin ng iba't ibang price range. Tiyaga-tiyaga lang sa paghahanap ng swak sa budget mo. I-consider mo ring maigi yung haba ng panahon na mapapakinabangan mo siya at yung convenience na maibibigay niya sa anak mo. Next na pag-usapan natin yung bagahe. Ano ba ang magandang diskarte sa pag-iimpake kapag may kasama kang bata? Siyempre, may iba't iba naman tayong diskarte. Wala namang tama, wala namang mali. I-share ko lang tong sa amin at baka kahit paano may mapakinabangan naman kayo. Pagdating sa pagda-travel, ang gusto namin at least, isa sa aming mag-asawa hands-free. Para naka-allocate yung dalawang kamay na yun dun sa toddler. Bali, ganito yung diskarte namin. 2 luggage pang check-in, 2 backpacks na pang hand carry at isang duffel bag na pang hand carry din. Kung papakinggan nyo, napakarami diba? Pero may tamang balasa dyan. Check-in baggage number 1. Nandito yung gamit naming mag-asawa. Ito yung check-in baggage na sasagarin namin yung space at weight limit. Next, check-in baggage number 2. Dito, maglalagay ka lang ng konting gamit ng bata. As in, konting-konti lang. Yung tipong ang makukonsume mo lang ay 1/4 ng total space ng bag. Kung nagtataka kayo kung bakit ganun, later ipapaliwanag ko. Sunod, 2 backpacks for hand carry. Yung isang backpack, nandun lahat ng electronic devices. Yung isa naman, nandun lahat ng necessary documents na kailangan mong i-present sa airport. Based on experience, maganda yung efficiency nyo kapag ganito yung sorting nyo ng gamit. And lastly, yung duffel bag nyo na hand carry. Ito yung bag na sa kahit anong part ng biyahe, easily and quickly accessible sa inyong mag-asawa. Nandito kasi yung mga urgent things na pwedeng kailanganin ng anak nyo. Yung pagkain niya, diapers, pamalit, suka bag, maliliit na laruan or books pang tanggal inip, at kung ano-ano pang bagay na sa palagay nyo bigla na lang kakailanganin ng baby ninyo. Ito naman yung balasang sinasabi ko. Yung 2 backpack nyo, habang kayo ay nabiyahe papunta sa airport or pagkalabas nyo ng airport, ilalagay nyo doon sa isang suitcase. Doon sa check-in baggage na halos walang laman. Para habang nabiyahe kayo, ang dala nyo lang talaga 2 suitcase at isang handbag. So bago kayong mag-check-in, kukunin nyo yung 2 backpacks nyo. Tapos yun ay magiging hand carry nyo. Tapos pagdating nyo dun sa inyong destination, kapag claim nyo ng inyong mga luggage, di ibabalik nyo na ulit yung mga backpacks nyo doon sa loob ng suitcase na maluwag.
Kung tatanungin nyo naman kung ano ba yung dapat na dala nyong gamit para sa bata, kailangan nyo lang isiping maigi kung ano yung kailangan ng anak nyo. Katulad nga ng nabanggit ko kanina, pagkain, diapers, suka bag, laruan, first aid, and anything na makakapagtanggal ng inip ng bata. In our case, dinala namin yung maliliit na laruan niya. Siyempre, pag naglaro siya, makikipaglaro ka sa kanya. Nagdala rin kami ng lollipop para sa take-off tsaka para sa landing. Isa pang dapat nyong i-consider ay yung distance ng airport dun sa uuwian ninyo. Kasi kung malayo yung airport dun sa uuwian ninyo, pwede nyo namang i-consider na mag-check-in na lang sa pinakamalapit na hotel dun sa airport kung budget allows. Kasi kawawa naman ng bata kung kakagaling lang sa mahabang flight, babiyahin na naman ng mahaba or matitinggan na naman ng matagal sa traffic. Pag na-stress yung bata, pati kayo may stress, damay-damay na. Kaya mas maganda kung makakapagpahinga muna siya, tsaka kayo bumanat ulit ng biyahe. And lastly, huwag niyong kalimutan yung purpose ng pag-uwi ninyo, which is probably to relax and enjoy. Swimming dito, swimming dyan, gala kung saan-saan. And again guys, suggestions lang itong mga ito ha. Nasa sa inyo pa rin kung paano ang magiging diskarte nyo sa inyong pagta-travel. Ngayon, kung may kilala kayong magbe-benefit sa video na to, i-share nyo lang tong video na to sa kanila. Enjoy your next trip!